Ang Pentagon ay gumagawa ng nuclear power plant na kasya sa 4 na shipping container. Ito ang Project Pele na hindi pinangalan sa Brazilian football player kundi sa Hawaiian diyosa ng bulkan. Pinapapatakbo ang proyekto sa ilalim ng Strategic Capabilities Office ng Department of Defense at kasalukuyang ginagawa ang prototype sa Idaho sa isa sa mga pambansang laboratorio ng Department of Energy ng US. Ipapadala ito sa kalsada, tren, dagat o himpapawid papuntang liblib na bus, paganahin sa loob ng 72 oras, patakbuhin ng hindi bababa sa 3 taon nang walang refuel tapos i-pack up at umalis. Ang galing. Ganito ang dahilan. Nagpapatakbo ang mga pwersang Amerikano ng radar station sa Arctic, communication submarine sa Pacific, drone strip sa disyerto at forward base sa dulo ng mahahabang supply line. Karamihan sa mga yon ay diesel-powered At bawat galon ay binibili at dinadala sa truck, eroplano o barko. Sa mga digmaan sa Iraq at Afghanistan, ang mga convoy na ito ay ilan sa pinakamapanganib na gawain sa labanan. Pero ang isang reaktor na nakalagay lang sa konkretong plataporma sa loob ng maraming taon at tahimik na gumagawa ng ilang megawatts ng kuryente ay maaaring siyang sagot ng Pentagon sa problemang yon. Isa rin itong pagbabalik sa isang ideya na tinalikuran ng hukbong katihan halos 50 taon nang nakalipas. Mula huling bahagi ng dekada 50 hanggang unang bahagi ng dekada 70, ang maliliit na reaktor ng militar ang nagpapatakbo ng mga base sa ilalim ng yelo ng Greenland at sa Panama Canal Zone hanggang sa naging hadlang ang gastos, pagiging komplikado at isang nakamamatay na aksidente sa Ohio na siyang nagpatigil sa programa. Madalas nang humantong dyan ang mga aksidenteng nuklear. Ngayon, sinusubukan ulit ng Pentagon gamit ang bago at mas maliit na core at kontratang nagkakahalaga ng hanggang $300 milyong. Ang tanong ay, kung magagawa bang maliit, ligtas at mapagkakatiwalaan ang nuclear power para magamit ng militar malayo sa grid? Ang Department of Defense ang pinakamalaking consumer ng enerhiya sa US gamit ng halos 30 terawatt-hours ng kuryente kada taon. Mahigit 10 milyong galon ng fuel kada araw ang ginagamit nito para sa barko, eroplano, sasakyan at bus. Jet fuel at marine diesel ang madalas dito, pero marami ring fuel para sa generator na nagbibigay ilaw sa pasilidad na walang ibang mapagkukunan. Dito papasok ang Project Pele. Ang isang modernong base militar ay nangangailangan ng maraming kuryente. Ang mga radar array ay gumagana ng tuloy-tuloy at ang mga satellite uplink at tactical na komunikasyon ay nangangailangan ng malinis at tuloy-tuloy na kuryente. Ang mga operasyon ng drone ay gumagamit ng mga ground station na may kontrol sa klima, habang ang mga field hospital, unit ng paglilinis ng tubig, mga perimeter sensor at mga command tent ay may kanya-kanyang konsumo ng kuryente. Ngayon, kung ito ay nasa isang base sa loob ng magkakarugtong na mga estado ng Estados Unidos, manggagaling ang kuryente mula sa commercial grid. Sa mga forward operating location sa Sahel o liblib na lugar, ang kuryente ay mula sa mga diesel generator na naka-container at may sound dampening. Mataas ang energy density ng diesel, pamilyar ito, at maaasahan ang mga generator nito. Pero ang problema ay lahat ng kailangang mangyari bago makarating ang gasolina sa tangke. Bawat galon ay kailangang bilhin sa pandaigdigang merkado, iproseso, itago, ihatid sa pamamagitan ng truck o eroplano papunta sa isang daungan, ikarga sa barko, ibaba sa isang regional hub, ilipat sa isang tanker truck, idaan sa kalsadang maaaring may mga mina o binabantayan at ipump papunta sa isang bladder sa dulo ng destinasyon. Bawat hakbang ay magastos, matagal at delikado. Sa digmaan sa Afghanistan at Iraq, naging isa ito sa pinakamapanganib na bahagi ng labanan. Madalas ma-ambush at mabiktima ng roadside bomb ang mga convoy ng gasolina at tubig na bumibiyahe sa pagitan ng Kuwait, Bagram, Kandahar at 12-12 ng mas maliliit na outpost. Ang Route Iris na nag-uugnay sa sentro ng Baghdad at Baghdad International Airport ay tinaguriang pinakamapanganib na kalsada sa Iraq mula 2003 hanggang 2007. Noong Nobyembre 2008 sa Afghanistan, sinalakay ng militante ang dipo ng supply ng NATO malapit sa Peshawar, nasira ang 13 truck at maraming gasolina at supply ang nawala. Noong 2010 umatake ang mga militante sa Afghanistan at sinalakay ang 12-12 ng fuel tanker ng NATO malapit sa Torkham border crossing. Mahigit 30 fuel tanker ang nawasak at ilang driver ang namatay o nasunog. Batay sa pagsusuri ng hukbo noon, malaking bahagi ng mga kaswalti sa lugar ng labanan ay may direktang o dituwirang kaugnayan sa pagdadala ng gasolina at tubig. Ang pariralang tumatak sa Pentagon ay ang tyranny of fuel, ang paraan kung paano ang lohistika ang nadidikta kung saan maaring pumunta ang mga tropa, gaano sila katagal pwedeng manatili at ano ang magagawa nila pagdating nila roon. Ang Pele ang tugon dito. Isang reaktor na darating minsan, tatakbo ng hindi bababa sa 3 taon gamit ang isang kargang gasolina at makakalika ng ilang megawatt sa mismong lugar ay layong alisin ang araw-araw na pagdepende ng base sa convoy. Pero darating pa rin ang mga truck na may dalang pagkain, pyesa at bala. Sa teorya, hindi na kailangan ang fuel tanker. Yan ang layunin ng programa.
Hindi na bago ang ideyang ito. Noong 1954 hanggang 1977, nagkaroon ng nuclear power program ang Army para sa mga malalayong lugar na kulang sa gasolina na ikinababahala ng Pentagon. Nagtayo ito ng 8 reaktor sa US, Arctic, Antarctic at Panama Canal Zone. At sa maikling panahon, para magiging normal na bahagi ng mga malalayong base ang maliliit na military reactor, ang pinakasikat sa mga ito ay matatagpuan sa ilalim ng yelo ng Greenland. Ang Camp Century ay isang research station na may mga lagusan sa yelo at hindi opisyal, bahagi ito ng pag-aaral ng paglalagay ng nuclear missile sa ilalim ng yelo. Siguro nga, baka yun ang pinag-aaralan nila. Noong 1960 hanggang 1963, ang portable reactor na PM2A ang bigay ng kuryente at init dito. Dinala gamit tractor trailer at binuo sa lugar. Isang unit na kahalintulad ng PM3A ang ginamit sa McMurdo Station sa Antarctica mula 1962 hanggang 1972 para magbigay ng kuryente sa American base. Mayroon ding lumulutang na bersyon. Ang MH-1A ay pressurized water reactor na inilagay sa binagong Liberty ship na Sturgis na mula 1968 hanggang 1976 ay nakadaong sa Gatun Lake at nagbigay ng kuryente sa grid ng Panama Canal Zone. Ang Bards ay gumugol ng mga dekada sa unti-unting pagdekomisyon at ang hull nito ay tuluyang pinutol noong 2011. Sa kabuuan, napatunayan ng mga reaktor na iyon ang konsepto. Ang maliliit na reaktor na nuclear ng militar ay maaring dalhin sa mahihirap na lugar at mapagana hanggang sa hindi na sila gumana. Ang pagbagsak ay naganap sa SL-ISA, isang experimental nuclear reactor sa National Reactor Testing Station o NRTS sa Idaho. Kabalintunaan, sa parehong lugar ding ginagawa ngayon ang Project Pele. Noong Enero 1961, isang maliit na experimental army reactor sa testing station ang biglang naging prompt critical habang may maintenance. Ang central control rod ay nahila na masyadong malayo, tumaas ng biglaan ang lakas ng core at ang reactor vessel ay tumilapon paitaas na may sapat na lakas para mapatay ang 3 sundalo na nasa ibabaw nito. Ang aksidente ay naglabas ng 1,100 curies ng fission product sa atmosfera at ito lang ang nakamamatay na power excursion accident ng reactor sa kasaysayan ng Estados Unidos. Ang paglilinis na kinabibilangan ng pagkuha ng mga labis na kontaminadong bangkay at paglibing ng reaktor sa mismong lugar ay naging permanenteng bahagi ng paraan ng pag-iisip ng industriya tungkol sa pagkakamali ng operator at likas na kaligtasan. Parang Chernobyl ito. Kahit maliit at mas nauna, at dito natapos ang ideya ng Mobile Nuclear Power Unit. Pagsapit ng 1977, tapos na ang programa. Mahal at komplikado ang paggawa at pagpapatakbo ng reaktor na nangangailangan pa ng espesyal na tauhan. Mas mura ang diesel at dahil sa masamang alaala ng SL-1, natigil noon ang ideya. Ngayon, binubuksan ulit ang usapin. Ang Project Pele ay susubukan sa dating lokasyon ng SL-1 sa Idaho gamit ang fuel at safety features na ayon sa mga designer nito ay ginagawang hindi na mahalaga ang mga kabiguan ng naunang programa. Paano nagawa yon? Noong 2016, formal na ipinahayag muli ang dahilan ng muling pagsubok. Isang task force ng Defense Science Board para sa mga sistemang pang-enerhiya para sa mga base ng operasyon sa unahan at malalayong lugar ay nakarating sa kawili-wiling konklusyon. Sinabi nito na ang maliliit, portable na nuclear reactor ay maaaring maghatid ng kuryente na hindi kayang gawin ng diesel generator at inirekomendang seryosohin ito ng Pentagon. Walang tinukoy na disenyo o vendor ang ulat, ngunit binanggit na malaki na ang pag-unlad ng teknolohiya mula sa huling subok ng Army kaya dapat itong muling pag-aralan. Marahil ay hindi rin maliit na bagay na natutunan ng militar mula sa kanilang mga huling kampanya sa Iraq at Afghanistan kung gaano kahirap ang logistics ng mga diesel generator sa isang aktibong conflict zone. Dahil dito, napunta ang gawain sa Strategic Capabilities Office, SCO, isang maliit na organisasyong itinatag noong 2012 para mapabilis ang paglabas ng mga prototype ng bagong teknolohiya kumpara sa karaniwang proseso. Kinuha ng SCO ang pamamahala sa Project Pele na sa umpisa hindi naman gaanong ambisyoso ang layunin. Gumawa ng prototype, subukan ito sa pambansang laboratorio at saka tukuyin kung may potensyal ang ideya. Noong Enero 2020, sinimulan ng SCO ang formal na proseso ng proyekto matapos pumili ng pangalan mula sa mitolohiyang Hawaiian at maglabas ng paunawa para sa Environmental Impact Statement. Ang Project Pele ay gagawa at susubok ng transportableng nuclear reactor para sa militar, kabilang ang konstruksyon, operasyon, transportasyon at pagdekomisyon ng prototype sa pagsusuri ng SCO. Kaya anong ibig sabihin ng lahat ng yon? Ibig sabihin, magkakaroon ng nuclear reactor project sa lalong madaling panahon, pero titiyakin ng lahat ng pag-iingat para maiwasang maging parang Chernobyl.
Magandang balita ito. Mula 1,986 lahat ng proyektong may nuclear at reactor sa pamagat ay tinitingnan ng publiko at pressure groups na may matinding pagdududa. Alalahanin din na ang sikat na serya ng HBO na Chernobyl na tumalakay sa pinsalang dulot ng sakuna sa reaktor ay inilabas lamang 6 na buwan bago ito, kung saan malinaw na ipinakita ang nabubulok na mga katawan ng mga liquidator na nalantad sa radiation sickness. Maaring nakaapekto man o hindi ito sa opinyon ng publiko, ngunit nasa record din ng Pentagon ang legasya ng aksidente sa SL-1. Kaya mabuting mag-ingat pa rin, hindi ba? Sa anumang kaso, nagbigay ang Pentagon ng mga paunang kontrata para sa disenyo sa 3 kumpanya. Nagpanukala ang BWXT Technologies ng high-temperature gas-cooled reactor na gumagamit ng mga partikulo ng triso fuel na nakabalot sa mga pebble na graphite. Nagpasa ang X-Energy ng modular gas-cooled design batay sa XE100 reactor technology, habang ang Westinghouse Electric Company ay may compact heat pipe microreactor concept. Noong Marso 2021, dalawa na lang natira. Ang BWXT at X-Energy ang umusad sa engineering habang natanggal ang Westinghouse. Mahirap ang hinihining disenyo. Ang reaktor ay kailangan makagawa ng 1 hanggang 5 megawatts ng kuryente, sapat para mapanatili ang buong operasyon ng isang base nang tuloy-tuloy sa loob ng hindi bababa sa 3 taon nang hindi nire-refuel. Kailangan itong magkasya sa karaniwang ISO shipping containers at kayanin ang posibleng magulong biyahe sa pamamagitan ng eroplano, truck, tren o kargamentong barko. Pagdating sa lugar, dapat makapagbigay ito ng kuryente sa loob ng 72 oras at kayang patayin, i-disconnecta at alisin sa loob ng 7 araw. Dapat din ay hindi ito sumabog at magdulot ng pagkalantad ng lahat sa radyasyon. 2 mahalagang regulatory milestone ang nangyari noong 2022. Noong Pebrero, inilatala ng Pentagon ang pinal na environmental impact statements at noong Abril, naglabas ng formal na tala ng desisyon ng Kagawaran ng Enerhiya ng Estados Unidos. Inaprubahan ang konstruksyon at pagsubok sa Idaho National Laboratory na matagal nang may 12-12 ng experimental reactor programs mula ang Cold War, kabilang ang Long Shadow at iba pa, SL-1. Noong Hunyo 2022, iginawad ng SEO ang prototype contract sa BWXT. Ang kasunduang nagkakahalaga ng hanggang $300 milyong ay sumasaklaw sa disenyo, paggawa, produksyon ng nuclear fuel, paghahatid sa Idaho at suporta sa kampanya ng demonstrasyon ng reaktor. Hindi napili si X-Energy pero nagpatuloy ang kanilang gas-cooled reactor work sa ibang programa ng Kagawaran ng Enerhiya. Si BWXT ng Lynchburg, Virginia ang mas halatang pagpipilian. Ang kumpanya ay dekada nang gumagawa ng nuclear parts para sa submarine reactors ng US Navy at may isa sa ilang komersyal na triso fuel production lines sa bansa. Iyan ang buod ng Project Pele. Simula 2022, dinedevelop pa rin ito sa Idaho National Laboratory kahit may mga delay. Inasahan ng Pentagon na magsimula ng testing sa 2024 pero ngayong 2025 hindi na-check ang schedule at mukhang naurong na sa bandang huling kalahati ng dekada. Ang prototype reactor ay inaasahang magsilbing technological na tulay para sa mas malawak na gamit militar, hindi lang bilang eksperimento. Kapag na-operate na, inaasahang ito ang unang operational Generation 4 reactor na magpo-produce ng kuryente sa Amerika. Mahigit 20 taon nang tinatalakay sa engineering journal at pulisya ang advanced na nuclear designs. Pero hanggang ngayon, teorya pa rin ito. Ngayon, alam mo na ang kasaysayan. Paano gumagana ang reactor na ito? Kung isasantabi ang usapan tungkol sa shipping container at military branding, isa itong high-temperature gas-cooled reactor. Dumadaloy ang helium sa graphite core, kinukuha ang init mula sa fission at dinadala ito sa power conversion system para gawing kuryente. Ang disenyo ng BWXT ay tinatayang nasa 1.5 megawatt ng kuryente na pasok sa orihinal na 1 hanggang 5 megawatt window ng programa. Sapat ito para sa maliit na base, ngunit kulang para sa mas malaki. Ang mahalaga rito ay ang fuel. Triso fuel ang gamit ni Pele, pinaikli ng 3 structural isotopic. Ang bawat fuel particle ay isang uranium kernel na kasing laki ng buto ng amapola, may 1 milimetrong lapad at binalot ng maraming patong ng carbon at silicon carbide ceramic. Ang mga patong na ito ay dinisenyo para magsilbing sarili nilang maliit na containment vessel na sumisilo sa mga radioactive fission products na nabubuo sa loob at nananatiling buo kahit sa temperaturang mas mataas pa sa inaasahang mararating ng reaktor sa normal na operasyon. Milyon-milyong mga butil na ito ang pinagsasama-sama sa mas malalaking fuel element na inilalagay sa loob ng core. Mula pa noong dekada 60, pinag-aralan at nasubok ang triso sa Idaho National Laboratory at Oak Ridge. Pinainit ito ng mga mananaliksik lampas 1,600 degrees Celsius. At napansin nilang nanatili ang mga patong. Para sa reaktor na pwedeng iparada sa simpleng paliparan, mahalaga ang thermal margin na yon.
Ang uranium sa mga kernel ay HALEU, ibig sabihin ay High Assay Low Enriched Uranium. Karaniwang ine-enrich sa 5%, 200 at 35 ang fuel ng commercial reactor, samantalang lampas 70% naman sa weapons grade. Ang HALEU ay ine-enrich ng mas mababa sa 20%, nagbibigay ito ng fuel na mas mataas ang enerhiya para sa advanced na reactor nang hindi lumalampas sa delikadong limitasyon. Para sa pele, ang material ay ginagawa sa pag-downblend ng highly enriched uranium mula sa stockpile ng US government na ginagamit ng Department of Energy para sa ilang advanced reactor projects habang binubuo pa lang ang commercial HALEU supply chain. Tulad ng nabanggit sa simula ng video, ang buong instalasyon ay idinisenyo para magkasya sa 4 na karaniwang 20 talampakang ISO shipping containers. Isa ang naglalaman ng mismong reactor module habang ang iba ay nagdadala ng power conversion equipment, control at instrumentation systems at mga support at cooling hardware. Hindi pa inilahad ng detalyado sa publiko ang ayos ng turbina pero nakabatay ito sa helium bilang working fluid at hangin bilang panghuling tapunan ng init. Mahalaga ang usapan tungkol sa hangin. Kadalasan ang power reactor ay kailangang malapit sa ilog, lawa o baybayin para doon itapon ang waste heat sa tubig. Para malampasan ito, karamihan sa mga reactor ay inilalagay malapit sa mga pinagkukunan ng tubig o katabi ng mga cooling reservoir na sadyang itinayo para rito. Ang South Texas Project Electric Generating Station ay may 7,000 akrang artificial na cooling reservoir para sa operasyon ng reaktor. Samantala, ang pinakamalaking nuclear reactor sa Europa, ang Olkiluoto Nuclear Power Plant, ay gumagamit ng malawak na Baltic Sea bilang pinagkukunan ng cooling. Hindi ibig sabihin na ito ay ligtas. Karaniwang issue pa rin ang thermal pollution na nakakasira ng ekosistema at pumapatay ng isda. At sa bihirang pagkakataon ng meltdown, ang tanong kung ano ang mangyayari sa kontaminadong coolant water ay medyo kontrobersyal. Ang ilang Soviet reactors halimbawa ay nilason ng mga kalapit na lawa hanggang sa tuluyang masira ang mga ito. Dito maaring lumamang ang mas maliliit na reactor ng Project Pele. Ang pele ay pinalalamig ng hangin kaya pwedeng ilagay sa konkretong plataporma sa disyerto o isla sa Pasipiko nang hindi kailangan ng cooling pond o sirain ang katabing anyong tubig. Kasama ng anyong pang-container nito, mas dumarami ang pwedeng paglagyan nito. Karaniwang nagdadala ng 20 piyeng container ang mga truck, tren, barko at C-17 transport aircraft bilang kargamento, kaya dinisenyo ang reaktor na akma sa logistics network. Ang kaligtasan ay depende sa fuel at core design, hindi sa pump o balbula. Kapag uminit ang reaktor, may negative temperature feedback ang disenyo ni Pele. Habang umiinit ang graphite sa fuel, kusang bumabagal ang fission reaction kahit walang operator na humila ng rod o gumana ang pump. Ang decay heat matapos ang shutdown na naging sanhi ng sakuna sa Fukushima ay inililipat gamit ang conduction at natural na sirkulasyon ng hangin sa paligid ng estruktura para mapanatiling buo ang triso coating. Ang parira lang ginagamit ng programa ay walk away safe. Kung alis lahat ng operator at pumalya ang lahat ng sistema, ang reaktor ay magiging ligtas at maglalamig, hindi matutunaw o mabubutas ang containment. Iyon ang layunin. Kung malalampasan nito ang lahat ng kapanipaniwalang sitwasyon, paninira, mga aksidente sa transportasyon, direktang pag-atake at pagkasira ng fuel sa loob ng mga dekada, ang mga tanong na sisimulang sagutin ng test campaign sa Idaho, kaya siguro taon ang ginugol sa development nito. Naiintindihan naman ng isang nuclear reactor, gaano man ito kaliit o kalaki, ay kailangang masusing subukan para mapaggandaan ang lahat ng posibleng mangyari sa aktual na operasyon, lalo na kung balak itong gamitin sa isang aktibong war zone. Ngayon, simple ang engineering, matibay na fuel, core na hindi maselan at disenyo na kasya sa truck. Kailan natin makikita itong gumagana? Balikan natin ang timeline. Noong Setyembre 2024, nagsimula ang paghuhukay ng crew sa Critical Infrastructure Test Range Complex sa Idaho. Simple lang ang lugar para sa Pele kahit malaki ang ambisyon nito. Isang pad na gawa sa matibay na konkreto, shield structure laban sa radyasyon at mga trench, conduit at utility hookup para i-konekta ang containerized reactor sa mga instrumento at laboratory grid. Tanda ng seremonyang ito na ang Pele ay hindi na lang basta nasa papel. Diretsang sinabi ni Dr. Jeff Waxman, Program Manager sa Strategic Capabilities Office, na lagpas na ang proyekto sa panahon ng mga PowerPoint Advanced Reactor. 2 dekada nang napag-uusapan ang Generation 4 na disenyo, pero ngayon ay aktual na itong narito. Masayang balita ito kahit na bago ang schedule, gaya ng nabanggit namin. Nung una, target ang 2024 na delivery, pero ngayon ay sa dulo na ng dekada. Sa industriya ng nuklear, karaniwan na ang mga ganitong delay. Noong Hulyo 2025, sinimulan ng BWXT ang paggawa ng reactor core sa Lynchburg Innovation Campus sa Virginia, kung saan ginagawa rin ang fuel ng US Navy submarino at aircraft carrier. Pinagsasama dito ang triso particle, graphite na block at core na bahagi.
BWXT ang pangunahing kontratista at dito nakasentro ang iba pang bumubuo sa team. Ang Northrop Grumman ang bahala sa kontrol at pagmamanman. Ang Rolls-Royce Liberty Works, oo, iyong kumpanya ng kotse, ang sumusuporta sa power conversion at ang Torch Technologies ang namamahala sa integration ng mga bahagi. Pagdating ng reactor sa Idaho, unti-unting gagawin ang test campaign simula sa pagbuo sa pad at sunod-sunod na mga safety review ng Department of Energy at National Lab. Kasunod nito ang initial startup at criticality testing, kung saan unang napapanatili ng core ang isang chain reaction. Iko-konekta ang reaktor sa microgrid ng Idaho National Laboratory, isang research network para pag-aralan ang pagsasama ng mga generator at karaniwang pinagkukunan ng kuryente. Ang mas mahabang test program na tatagal ng ilang taon ay ginawa para ipakita ang hinihingi ng requirements document noong 2020. Tuloy-tuloy na power output sa mababang megawatt, remote operation na kaunting tauhan lang, load following habang nagbabago ang demand, kakayahang i-disconnecta at ihanda ang reaktor para transportasyon at maintenance na gagawin ng deployed crew. Bawat isa sa mga bagay na yon ay kailangang maipakita sa aktwal bago magsimula ang anumang pag-uusap tungkol sa paglalagay ng reaktor sa isang base. Para sa programang ang mga ninunoy pinahinto pa noong 1,900 at 70 sa ang fabricated core sa Lynchburg at tapos na pad sa Idaho ang mas mahirap na kalahati ng paglalakbay. Gaya ng nabanggit, ang nuclear na aspeto nito ay may kasamang pang-amba dahil ang mismo mga katangiang dahilan kung bakit kaakit-akit ang pele sa Pentagon ay siya ring dahilan ng kontrobersya sa labas nito, lalo na sa usaping internasyonal na pulisya at nuclear non-proliferation. Ang isang reaktor na sapat ang liit para isakay sa flatbed ay reaktor din na sapat ang liit para iparada malapit sa runway sa isang lugar na may tensyon. Isang artikulo noong 2023 sa Physics Today ang malinaw na naglarawan ng pagkakahating ito. Ayon sa artikulo, nasa Idaho National Laboratory ang prototype at maayos ang technical na progreso, ngunit dahil sa socio-political na issue, nananatiling hamon ang deployment nito. Simulan natin sa kaligtasan. Kahit kaya ng triso-fuel at passive cooling ang pinakamasamang thermal na sitwasyon, kailangan pa ring lagyan ng shield, bantayan, i-monitor at magkaroon ng mga planong pang-emergency na kayang isakatuparan ng mga lokal na commander ang nakadeploy na reaktor. Dapat may paglalagyan ng nagamit na fuel matapos ang 3 taon. Plano na ibalik sa Estados Unidos ang nagamit na core para imbakan at kalaunang pagtatapon kaya't hindi natatapos ang problema sa transportasyon pagdating ng reactor sa base. Tama, ito ay nauulit pabaliktad gamit ang material na mas mainit kaysa sa inilabas. Isa sa pangunahing problema ng proyekto ay ang kahinaan habang ibinibiyahe ang generative fuel. Seguridad ang kasunod na layer. Ang isang reaktor sa isang forward operating base ay isang nakapirmi, mahalaga at politikal na sensitibong target. Kahit walang tagumpay na paglusot, ang pagbagsak ng mortar round sa mismong compound, isang drone strike laban sa shield, o kahit aksidenteng kinasasangkutan ng tagaloob ay maaaring magdulot ng kontaminasyon at magbunsod ng pagbabago sa pulisya, anuman ang sabihin ng mga ininyero. May karanasan ang Department of Defense sa pagbabantay ng sensitibong material, pero ang isang reaktor sa isang pad ay hindi kapareho ng problema ng isang warhead sa loob ng bunker. May problema rin pagdating sa mga usapin sa pagpigil sa paglaganap ng sandatang nuklear. Lumilitaw ang mga alalahanin sa nuclear proliferation kapag inililipat sa iba't ibang bansa ang nuclear material, lalo na kapag militar ang gumagawa nito. Paalala lang, ang triso fuel ng Project Pele ay gumagamit ng high U na ina-enrich sa pagitan ng 5 hanggang 11.75%. Mas mababa ito kaysa sa weapons grade at highly enriched uranium, 20% pataas. Pero mas mataas pa rin sa karaniwang fuel ng commercial reactor. Ngayon, mas nabawasan na ang panganib dahil mababa ang enrichment at mahirap kunin ang uranium mula sa triso fuel. Pero ang paggamit nito sa transportable na sistema na dumadaan sa ibang bansa ay nagbabangon ng mga tanong. May mga eksperto na nag-aalala na ang malawakang produksyon o transportasyon nito ay maaaring magnormalisa sa paggalaw ng uranium na mas mataas ang antas ng enrichment. Kailangan ng pahintulot ng bansang tatanggap para sa deployment sa ibang bansa at malamang na mahirap ang politika ng pagtanggap ng Amerikanong military reactor sa Europa o kahit saan. Ang lokal na pagtutol sa bansang tatanggap pati na rin ang mga pagbabago sa pamahalaan at direksyon ng pulisya ay maaaring magdulot ng pagkaantala o pagkansela ng mga kasunduang inabot ng taon bago mapagkasunduan. At syempre, nariyan pa ang usapin ng presyo. Ang kontrata para sa prototype ay nagkakahalaga ng hanggang $300 milyong at hiwalay pa ang gasto sa paghahanda ng lugar, pagsusuri, fuel at kalaunang pagbabalik at pagtatapon ng nagamit na material. Mas mahal ang bagong pinagkukunan ng kuryente kaysa diesel generator, pero bahagi ng kasama sa layunin ng Pele ang mababang gastos. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy na kuryente na hindi na kailangan ng mga convoy bilang alternatibo sa gastos sa material at tao ng mga truck ng gasolina. Binibigyang diin ng mga taga-suporta sa DOD at BWXT ang maraming antas ng depensya ng disenyo. Ang mga triso coating, ang passive shutdown behavior, ang pangangalaga ng militar sa material mula umpisa hanggang wakas, at ang ilang taong tuloy-tuloy na pinangangasiwa ang serye ng mga pagsubok. Ngunit may mga tanong pa rin ang mga kritiko.
Ano ang mangyayari sa base kung tuloy-tuloy ang pag-atake? Ano ang magiging itsura ng core matapos ang ilang taon sa gitna ng sandstorm o alat sa hangin? Kung may problema, sino ang kwalipikadong magbaklas ng kagamitang ito? Kahit mahalaga si Pele, kailangan pa ring tingnan paano gagamitin ang ideyang ito. Pentagon ang magdedesisyon kung magiging operasyonal na sistema ang Pele o mananatiling eksperimento sa disyerto. Pero kapanapanabik pa rin ang posibleng tagumpay ni Pele. Kung hindi gagamitin sa militar, pwedeng gamitin ang parehong hardware sa makataong sitwasyon tulad ng tulong sa sakuna pagkatapos ng bagyo. Maaring magbigay ng kuryente sa mga liblib na pamayanang sibilyan o kapag bumagsak ang regional grid. Kung nariyan na ang mas malawak na teknolohiya, bakit hindi palawakin ang gamit nito sa labas ng kontrobersyal na mundo ng mga misyon at base militar? Siyempre, posible rin naman ang kabilang landas. Maaring gumana ng maayos ang prototype sa technical na aspeto, ngunit masyadong mahal kada kilowatt-hour, masyadong mabigat para sa mga airframe na inaasahan ng programa, at masyadong komplikado para sa mga crew na magpanatili nito sa field. Anuman ang kalabasan, ito ay tututukan ng mabuti. Ang mga kaalyado na nag-iisip na magkaroon ng sarili nilang mga nadadala na reaktor, mga vendor na nabebenta ng komersyal na micro reactor, at mga kakompetensya na nagbabalak ng katulad ng mga programa ay pawang interesado sa ginagawa ni Idaho Home. Ang pamantayang itinatag doon para sa mga nadadalang advanced reactor ay malamang na magtagal pa kaysa sa prototype. Ang mas mahirap na pagsubok ay kasabay ng pagsubok sa engineering. PPLS para ipakitaan ang reaktor ay pwedeng umalis sa planta, sumama sa militar at tanggapin pa rin bilang bahagi ng infrastruktura. Salamat sa panonood.